Breaking news, House Speaker Martin Romualdez kulong si Loren Badoy at ka Eric Celes. Base sa balitang kumakalat, hindi nirespeto ng Kongreso ang sotolong ipinasa sa Pilipinas na proteksyon sa source ng mga mamamahayag na gustong magsiwalat ng korupsyong nagaganap sa Pilipinas. Ayon sa interview ng international law expert, maling-mali ang Kongreso sa pagpapakulong kay ka Eric at Loren Badoy dahil unang-una hindi national security ng Pinas ang pinag-uusapan dito, kundi yung maling paggagasta na ayaw ipaliwanag ng gobyerno. Kaya planong pakawalan sa Korte Suprema si ka Eric Celes at Loren Badoy. Karapatan po ng mamamayan ang pinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. Tama yung ba yung ginawa ng Kongreso? No, hindi, abuse of power yon. Katawa-tawa yan, Angelo. Paano magiging national security yung tinatanong nga yung travel funds ni Speaker Romualdez? Hindi masama magtanong. You're a public figure. Tama. So sagutin mo yan, hindi ka inaakusa na ninakaw mo yung 1.8 billion kung di ipaliwanag mo. Isang tanong dahil naging human rights lawyer kayo, may tuturing bang parang violation of human rights yung nangyayari ngayon dito sa dalawang, sabihin natin, broadcast personalities ito? Sila ka Eric Celes at Dr. Loren Badoy. Ngayon ay on the third day nag-hunger strike dyan sa detention facility ng Batasan Complex. Meron po ba kayong nakitang kahit katiting na pag-violate sa kanilang karapatan bilang isang tao at mamamayan? Hindi yan katiting, Angelo. Malaking violation yan, no? Napakalaking violation yan. Dahil unang-una, alam mo, nirevisa ko yung programa nila na kung saan ay nag-post ng question based dun sa isang congressional source. Ito na yung kay ka Eric at kay Dr. Ray, no? Na sinasabi na merong 1.8 billion pesos na nagagasto ng yung travel expenses ni Speaker Romualdez, no? Pero ito ay galing sa congressional source. Again, kung pakikinggan mo ng gusto doon, wala siyang accusation. Iyon ay pinost na question ng source niya sa Congress at inilagay bilang public, bilang journalist, no? Napakahalaga yung role nila dyan sa media, no? So, yung question na yon ay humihingi ng paliwanag. Humihingi ng tinatawag nating clarification, ano ba ito? So dapat ang ginawa ng staff or mismo si speaker ay ipaliwanag, no? Kasi you're a public figure, so karapatan ng mamamayan na alamin on the issue of accountability and transparency. So wag dapat gamitin yung mag-convene ng Senate hearing para magkaroon ng ganitong tinatawag nating committee hearing, no? Para malaman lang yung pangunahing tanong, ano ba yung source mo doon sa sinasabi mong pinost doon sa programang yan. In fact, hindi siya nag-a-accuse, humihingi lang siya ng clarification. Paliwanag. So, dito, wala tayong question doon sa karapatan o tinatawag nating power ng Kongreso na mag-cite ng person in contempt kung hindi sumusunod. Pero merong exception kasi dito, napakalinaw under the SOTO law. Alam mo itong SOTO law na ito, ito yung tinatawag nating Philippine Journalist Code of Ethics, no? Matagal na yan, way back in 56 pa yan, na kung saan ay granted at binibigyan ng karapatan at pribilehyo ang mga journalist na hindi i-disclose ang kanilang mga sources, no? So, you cannot compare a person testifying, lalo na ito mga journalist, na sabihin mo na, well, ano bang source mo? Of course, tama yung ginawa ni ka Eric na I'm not obligated to disclose the source. Kasi ito nga yung pamantayan. Ito yung pinakamahalagang haligi ng protecting or preserving press freedom and the right to information sa isang demokrasya. So, napakahalaga niya. Unang-una niya, no? Tignan natin na itong free press, cornerstone ito ng ating demokrasya sa Pilipinas, no? Kasi yung binibigyan mo ng proteksyon ng ating mga journalists, katulad ni ka Eric at saka ni Dr. Loren, no? Opo. From being compelled
na i-reveal nga yung binabanggit kong sources. Kasi ini-ensure yung tinatawag nating maiwasan yung undue influence or fear of retaliation, no? Opo. So, essential ito napakahalagang esensya ito o isang esensya ito sa may mga kapangyarihan for purposes of accountability katulad ng nabanggit ko and transparency kasi we have to inform the public, no? Katulad dito mga mahalagang katanungan na naitapon sa programa ni Eric at ni Dr. Ray, no? So, yung confidential sources is of public interest yan, Angelo, no? Can you imagine kung i-reveal mo yung sources mo? Eh di parang dinideter mo na yung information na crucial sa public awareness at decision making. Tama. Hindi yan. Ang kaya nga ipinasayang SOTO law na yan, no? So, ngayon, yung katulad naman kay Dr. Lorraine, no? Opo. Na sinasabi nila na maraming kasinungalingan, hindi yan po pwedeng gawin doon sa committee hearing. Kung may allegations ng lies, iyan ay dapat sukatin at tignan sa judiciary. Sila ang may karapatan yan kung ang isang statement is true or false. Opo. Or isang kasinungalingan, no? Kaya nga meron tayong checks and balances, no? So, itong code of ethics na ito, no? Dapat makita natin, napakagandang batas ito, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas ay you are trying to seek the truth, which Eric and Dr. Lorraine have been doing, at it includes dito yung protecting yung confidential sources mo, no? Kasi yung confidential sources mo, pag ikaw ay isang mamamahayag, you supplement yung mga information or yung tinatawag natin for purposes of any kind of investigative journalism halimbawa, no? So, meron din namang case historical precedent yan, Angelo, no? Itong tinatawag nating journalistic investigations na nakita natin with confidential sources. So, hindi yan bago. So, in summary, itong SOTO law na ito ay dapat malaman ng ating mga nakikinig at nanonood, critical ito, no, in maintaining free and independent press. At fundamental nga ito sa isang demokrasya, no? Kasi yung uncovering or yung tinatawag natin pagtugis ng katotohanan, uncovering the truth, at the same time, nire-respeto din naman yung proseso ng tinatawag nating yung mga allegations ay kasinungalingan ba o may falsehood, pero hindi yan dun sa committee hearing. Ngayon, ang pinaka mahirap dito, yung balikan natin yung unang tanong mo, tama yung ba yung ginawa ng Kongreso? Hindi, abuse of power yon. Dapat parang sinabi na, oy, nagpasa ang Kongreso in 1956 o kahit ngayon ng SOTO law protecting journalists, sila nagpasa niyan batas nila yan Opo. So bakit hindi mo re-respetuhin yung batas na ginawa mo, di ba? So it's basic common sense. Parang dinisregard po. May napanood akong portion na nagsasalita yung chairman yata ng legal franchises, Congressman Tambunting yata yon, na sinasabi niya na while Eric is invoking the SOTO law, it does not apply to this committee. Maniwala ba kayo doon? Tama po ba yun? Yung SOTO law does not... Hindi, mali yun. Kaya yung binitawan ni Eric, you are not above the law, hindi ba nakakahiyayan na nagpass ka ng law, ang Kongreso, bahagi ka ng Kongreso? That law was passed by Congress way back in 1956. Yung historical perspective ng SOTO law under Republic Act 1477 nung inamendahan at sinusugan ng Republic Act 53. That was way back in 1956. So, yung inuupuan nilang Kongreso, bahagi sila niyan. So, kung sasabihin mo na hindi namin re-respetohin yung batas na nanggaling sa Kongreso, well, kung gusto nyo, i-repeal nyo. But of course, it cannot be repealed because this is for public interest. Ang exception lang dito na kung sasabihin nila kung it involves national security. Yan, kinakambyo nila yung argumento na correct. Paano magiging national security? Katawa-tawa yan, Angelo. Paano magiging national security yung tinatanong nga na nanggaling sa Kongreso yung source, tinatanong nga yung travel funds
ni Speaker Romualdez, hindi masama magtanong. You're a public figure. Tama. So sagutin mo yan, hindi ka inaakusa na ninakaw mo yung 1.8 billion. Kung di ipaliwanag mo. Malinaw kasi yung programa ni Ka Eric tsaka ni Dr. Lorraine. Kaya it was made and posed as a question coming from a congressional source. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.